diyan ano, yung korapsyon nanggagaling sa loob na yung mga tao I think this is another issue ko sa tao sa Pilipino na parang nakikita natin yung surface, eh, kasi yun ang pinag-uusapan. Pero kung hindi lumabas yung sinabi ni Vico Soto na kasama pala ang mga diskaya, pangungurap o sa issue ng korapsyon sa eleksyon, how would you even know? Luto na pala siya from the very start, 'di ba? I hin Kasi hindi wala ko nag-o-open up in public, eh. ako pero I believe hindi ko maalala, Hmm, kung sinabi ba 'yan ni Vico Soto prior election or before election or after election, I mean. Hindi ko din hmm, talaga maalala. Pero of course alam naman natin the saying goes, pagka yung baho hindi mo kayang itago 'yan ng pangmatagalan. It might not even come out kung hindi man ngayon, taon na 'to, it might even come out sa 2032. Pero baho is baho, lalabas 'yan at lalabas, 'no? It's just a totoo. question of when, pero sana mas maging maagap, 'no? Eh, kaya lang sila na yung institusyon, eh, na maghahanap ng dayaan pagdating sa eleksyon, eh, puwede sila 'tong nandadaya pa. Yun nga din, eh, yun din yung parang punto ko actually yung kay Cheese, yun yung parang nasundan ko, hindi ko nasundan yung kay Marcoleta. Nung nalaman ko yung kay Cheese, dun ako napatanong, kung may issue tayo doon sa inilabas na, hatol kay Cheese, how would I, as a taxpayer, believe na yung susunod na mga hatol nila is merely non-bias, na 'Pag wala silang tinanggal na si kinikilingan? Pero hindi hindi siya matanggal, eh. 'Di ba ano siya, si Garcia is appointed, 'di ba, position? yung alin, yung alin? Actually madaming anggulo 'yan, eh. Mhm. Campaign finance, 'di ba? Ideally, yes, dapat ipatupad, 'di ba? Mas istrikto na implementation. Pero yung, perception minsan talaga selective, eh. Mm. Enforcement, inconsistency, yung, 'di ba, 'yan yung nagfu-fuel ng distrust, eh. Hindi lang sa mga ano, pati sa mga politicians. Ang batas kapag hindi pantay ang implementasyon, medyo ano, eh, 'di ba? Tama yung finance law or yang campaign, kagaya niyan, I think maraming sumosobra. 'Di ba parang ni-red flag din si Imee Marcos nung una? Hindi ko alam kung sobra na yung campaign funds nila. Ano ba yung tool for them to be able to check kung tama na ba? Eh, kung I think nung one one tool last is time SOSE. hindi kunyari si Imee Marcos, even prior bago mag-eleksyon, nakagastos na yata ng 1 bilyon, parang gano'n yung sa Grabe. balita. Wala pang eleksyon. 'Di ba siyempre may particular limit lang, eh. And then kutya ongoing pa so sobra-sobra. Eh, tapos I think even si Villar, yung babae na senador ngayon, maraming sumosobra. Yun yung paniniwala ko. Of course, I can only claim or yun yung paniniwala ko na maraming sumosobra na dun na sa allowable na campaign finance or yung campaign funds. Set aside mo pa yung ano, Iba pa yun. Yeah. they are and then they know that they can get away with it. Eto kaya hindi ko dineclare, eh, ayaw magpabanggit ng mga kaibigan ko, eh. Sabi ko, "Putya, isang official document, live on public television sinabi mo na ayaw ipadeklara ng ano mo?" Sabi ko, ano nangyari sa Pilipinas nung nakalusot si Marcoleta? At Tapos si isa Chis pa, Escudero gano'n din. yeah, and yung sundan ko kay Marcoleta, after pa nun, marami pang vlogger ang sumasang-ayon sa sinabi niya. Kasi parang naratibo ng ibang vlogger, eh, siyempre opinyon niya, siyempre discretion niya yun kung kaya niyang isapubliko o hindi. Ba't Wala kailangan siyang nating discretion, usigin? Hindi obliged ko talaga siya. Obliged siya na na mag-declare ng tama. Ayun, ang tanong nga lang dun, tama ba yung declaration niya? Oh, eh, kung yun may nga. mali, bakit siya nakawala? Oo, correct.
pinagtakpan talaga 'to. Kasi ang tagal nito, 22 pa yan, eh, bakit ngayon lang siya lumabas? Tapos nanggaling pa kay Marcoleta, hindi Oo nanggaling nga sa eh. Comelec. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.